Yo, magandang araw mga parikoy. So ang video tutorial natin ngayon is pag-uusapan natin kung paano nga ba ang tamang pagtono at paglinis ng carb ng ating mga Kawasaki HD3 at mga Brutus 140 natin na carburetor. So usually mga parikoy, pare-parehas lang yung kanyang dimension, yung kanyang sukat at saka yung kanyang pagkagawa. Yung napansin ko lang na may kaibahan dito is yung sa kanilang main inlet ng fuel. So ayun mga parikoy, yung ating HD3 125 yan, 125cc. So yung nakaraang video natin mga parikoy, pinag-usapan natin dito yung ating 2-stroke na makina, kung bakit maingay at mausok tingnan at sa kanyang takbo. So ngayon naman mga parikoy, kung mapapansin nyo dito, mayroon tayong naka-ready na carb dito. So ngayon is titingnan natin, babaklasin natin to isa-isa mga parikoy, kung anong mga parts nito, ano ang kanyang working principle at paano siya gumagana at paano makakuha ng timing dito. So ayun mga parikoy, mayroon na tayong isa pang backclass na carb dito. So marami tayong carb sa ating HD3 since tatlo nga yung ating makina dito para sa ating Kawasaki HD3 at saka yung Brutus. So mayroon din tayong isa dito mga parikoy, 125cc rin. So ito gagawin pa natin, kailangan pa natin ng counting budget dito. Since mapapagastos nga tayo dito mga parikoy, kasi ayan na, wala na nga itong clutch lining, wala na rin kuryente dito, yung ating primary, siguro ito marami pang bibilihin, lalong lalo na yung ating overhaul gasket, papalitan ng main bearing, lahat galing sa ating sigunyal. So marami-rami pa yung ating gagawin dito. So ngayon mga parikoy, mag-focus muna tayo dito sa pagbabaklas ng ating mga carb at paano nga ba ito lilinisin at ano ang kanyang working principle para sa bagay na ito, dahil ito nga yung pinakapuso ng ating mga HD3 at mga Brutus. So bago tayo magsimula mga parikoy, disclaimer lang. So hindi ako ganoon kagaling na mekaniko pagdating dito sa ating mga motor. Ngunit maaari kong maibahagi sa inyo yung tinatawag natin ng mga sekretong malupit sa paggawa ng ating mga carb. So ayun na nga mga parikoy, hindi natin patagalin pa. So gagawin na natin yung ating project ngayon, yung ating HD3 carburetor. So unang-una sa lahat mga parikoy, ito ngayon yung ating carb para sa ating HD3. So isang pagkakaiba mga parikoy sa HD3 at saka ating 140 na Brutus is yung ating inlet papasok sa ating carburetor ng ating gasolina. So yung 125 mga parikoy is yung ating inlet dito galing sa tangke. Ito mga parikoy, itong butas na ito. So ito is threaded siya. So ibig sabihin, lalagay tayo dito ng banjo bolt mga parikoy. Magkakaroon tayo ng hose dito papunta sa ating tangke, galing sa ating tangke. So ito naman yung ating sa Brutus 140 is hindi siya naka-threaded. So ibig sabihin, mabubunot mo ito mga parikoy at ipapasok mo lang ito. So ayan, sa 140 is walang thread. So ibig sabihin, lalagay ka lang dito ng specialized na sa 140 talaga ang bagay nito mga parikoy, at isusuot mo lang siya sa bahaging ito. So ayan yung unang pagkakaiba na build na pinagkaiba ng 125 at saka sa ating 140cc na mga Kawasaki. So ayan, halos magkapareha lang mga parikoy yung kanyang itsura. Ngunit ito ay binaklas ko na kasi tiningnan natin kung maaari pa bang ma-recover or ma-recycle pa yung bagay nito. Bibilhan lang natin yan ng ating carb repair kit. So ito mga parikoy, babaklasin na nga natin. So magsisimula na tayo. So unang-una, babaklasin natin mga parikoy yung ating mga tornilyo para sa ating stock ng ating gasolina dito sa ating carburetor. So ayun mga parikoy, lahat ng binaklas natin is ilalagay lang natin sa isang lalagyanan para mamaya is hindi tayo malito kung saan natin ito na ilagay. So basic lang mga parikoy, ang video nito ay para na rin sa mga baguhan na gustong matuto patungkol mga parikoy sa ating carb. So lahat ng carb is maaaring pare-parehas lang yung kanyang working principle dito. So ayan mga parikoy, tanggal na yung ating tornilyo. So magsisimula tayo mga parikoy dito sa unang bahagi since babaklasin na natin siya. So eto mga parikoy, ito yung ating tinatawag na overflow valve mga parikoy. So dito lalabas yung ating gasolina kapag nag-overflow sa loob. Ibig sabihin, mapupuno ng gasolina yung ating holder dito mga parikoy, yung ating chamber. So once na napuno yan mga parikoy, wala yung ibang pawan dito since mauunang paw siya dito sa ating overflow valve. So tatanggalin natin mga parikoy yung ating chamber. So ayan, natanggal yung ating chamber mga parikoy. Ito yung sa ating overflow. Ito naman yung ating gasket. So masailan yung gasket mga parikoy, kunting pihit mo lang dito is mababali na siya.
So ingat-ingat na lang sa pagbabaklas mga pare ko. So dahil natanggal na natin yung ating gasoline chamber mga pare ko, is oras na para patunayan natin yung mga working principle sa bagay ng ating carburetor. So dito mga pare ko, galing sa ating tangke ng gasolina, papasok yan dito sa ating banjo bolt, since ito nga yung sa ating carb ng 125. So pagpasok dito mga pare ko, didiretso yan dito sa ating float valve and needle seat mga pare ko, yung ating gasolina. So ayan mga pare ko, kunyari ito walang laman, so nakaganyan siya. So ang mangyayari mga pare ko, pag walang laman yan, nakabagsak dito sa loob. So nakabagsak dito mga pare ko yung ating tinatawag na float valve sa ilalim. So ayan, nakabagsak yan. So once na nakabagsak yan mga pare ko, yung ating gasolina kung binuhusan natin dito is dire-diretso yan, babagsak yan dito sa ating chamber. So try natin mga pare ko kung totoo nga bang babagsak. So ayan, kunyari ayan yung ating tangke ng gasolina. So pag pinihit natin yan mga pare ko, bibigyan natin ng gasolina yan, ang nangyayari is aapaw yan mga pare ko dito sa ating valve. So ayan mga pare ko, dyan sa ating float valve. So ayan, so napatunayan natin mga pare ko na itong float valve nga yung nagbibigay ng bukasan at pagsarado ng supply ng gasolina para sa ating gasoline chamber. So ayan, so once na napuno niya ito ng gasolina mga pare ko, magkakaroon na ng stock dito sa loob. So ang mangyayari, since ito nga ay float or floater, so once na napuno ito ng gasolina sa loob is lulutang ito mga pare ko, aangat yan. So once na umangat yan mga pare ko, kasabay ng kanyang pagangat is tinutulak niya paitaas yung ating float valve sa ilalim. So once na naangat yan pataas mga pare ko, ibig sabihin masasarado niya dito yung ating barbula ng entry ng ating gasolina. So ayan, so testing natin mga pare ko, kunyari naangat na siya. So ayan, nailaman na itong gasolina, inangat na ng gasolina yung ating floater. So kahit anong dagdag natin dito ng gasolina mga pare ko, so hindi yan siya magbabagsakan na doon sa ilalim. So ayan mga pare ko, so ayan, sarado yan. So balance yung ating pagkakasarado, natulak natin ng patas yung ating floater. So may laman ito sa ilalim, so hindi siya makakapasok since nakasarado nga dito yung ating valve. So ayan, napuno na dito mga pare ko, ngunit hindi siya makabagsak sa ilalim since sarado nga. So once na binuksan natin ito mga pare ko, so ayan, kakalikutin natin kaunti yung ating valve ito. So once na bumagsak yan siya, so babagsak rin yung ating gasolina. So yan yung working principle ng ating float valve mga pare ko dito sa ating floater. So tatanggalin natin mga pare ko yung ating float pivot shaft. So ito yan mga pare ko. So pag tinanggal natin ito, automatic makakalas na yung ating floater. So ayan, kalas yung ating tinatawag na float pivot shaft. So natanggal din natin mga pare ko yung ating float or yung ating floater. So ito yung mga makaluma mga pare ko, original to, galing may sa Japan. Ito mapapansin niyo mga pare ko, yung mga Kawasaki natin ng luma is made in Japan. So lahat ng floater ng makaluma mga pare ko is ganito ang kanyang itsura. So para siyang bronze or copper mga pare ko, hindi tulad ngayon na plastic na yung pagkakagawa. So ayan. So dahil natanggal natin yung ating floater, so next natin tatanggalin is yung ating float valve. So ito mga pare ko, siya yung nagbibigay matulis yan. So dapat ito ay palaging matulis since pabilog rin yung kanyang sinasaraduhan doon sa ilalim. So ayan, sasarado, bubukas, sasarado, bubukas, sasarado, bubukas. So yan lang yung kanyang working principle sa tulong na rin ng ating floater. So ayan, baklas na natin. So next naman na ating babaklasin mga pare ko is yung ating main jet. So bago natin tatanggalin yung ating main jet, tatapusin muna natin itong babaklasin yung ating jet para naman sa ating floater. So ayan, kaunting pihit lang mga pare ko, bibigyan mo lang ng kaunting gulat or lakas. So matatanggal din naman yan kaagad mga pare ko. So eto na, baklas na.
yung ating jet para sa ating floater. So ayan, kung lalagyan natin ito ng gasolina is diretso yung lalabas mga parikoy. Ayan, tingnan nyo maigi. So dapat kapag stock yung carb mo, matagal lang din nagamit yan, nakasamba yan, ibig sabihin magkakaroon ng dumi. So ito, unang-unang lilinisan mo, sisikutin mo mga parikoy yung kanyang daanan ng gasolina muna, galing sa tangke papunta dito sa ating float valve. So ayan, malinis yan. So ibig sabihin goods mga parikoy yung ating gawa dito. So next naman, tatanggalin natin dito is yung ating main jet para sa ating needle. So ayan mga parikoy, yung ating piston type na carburetor. So babaklasin natin ito. Una muna yung lock mga parikoy. So ayan, next na tatanggalin natin. So pag tinanggal mo itong ulo mga parikoy, sasama na yung piston at saka yung ating needle natin, kasi isang set yung kanilang tinatawag natin isang grupo or isang samahan yung bagay na ito mga parikoy. So pwede natin itong kalasin mula sa spring, sa needle, dito sa ating lock sa gitna. So pwede natin gagawin yan. So ngayon naman mga parikoy, tatanggalin natin itong ating main jet. So pagtanggal dito, pwede kang gumamit ng ganito lang, since hindi naman ito ganong katigasan. So maaari rin gumamit ka ng tool talaga na para sa kanya. So sa akin, ito lang ginagamit ko kasi hindi naman ito masyadong makunat. So pagtanggal mo dito mga parikoy, so ito mayroon siyang washer. So ginagamit ko dito yung washer na binili ko sa ating repair kit. So eto mga parikoy, pag nagtanggal ka ng ating main jet is pwede mo itong kalasin ang pinakagitna mismo. So ang gagawin mo dito mga parikoy, tatanggalin mo lang muna itong ating washer dito. So babalik mo siya at tatanggalin natin mismo yung ating main jet mga parikoy, kasi nga minsan sa pinakailalim nito nagkakaroon yan ng pagkakabara or barado yung ilalim nito, kung kaya yun na rin mismo yung nagpapabagal at naging sanhi ng wala ng lakas ng ating motor. So ngayon is tatanggalin natin mga parikoy. Babalik mo lang to para hindi masira yung thread at kunting palo lang. So ayan, mapapansin nyo mga parikoy, umangat ng bahagya dito yung ating valve. So gagawin natin, diretso lang yung ating gagawin. So kaya nandito yung tool na ito mga parikoy, gawin natin itong pangtulak or kasi ito safe itong pamukpok mga parikoy, dahil nga flat or magkaparehas lang yung kanyang. Huwag kayong gumamit ng mga bagay na matutulis kasi masisira mga parikoy yung ating opening ng ating main jet dito. So ganyan lang. So etong mga parikoy yung ating mga sikretong malupit sa pagbabaklas dito. So ayan, basic na basic lang yung pagbabaklas nito mga parikoy. Kailangan lang ng sikretong malupit. So ayan, tanggal. So eto mga parikoy, mapapansin nyo medyo madumi nga yung ating tinatawag dito na mga mixing holes. So eto mga parikoy, may mga butas yan. So yan yung ating tinatawag ng mga mixing holes. Ito mga parikoy, oh. So 5 butas yan. So 5 butas yan sa kabila. Siguraduhin mo may butas yan. At dito mga parikoy, mapapansin nyo na puros kalawang na. Ayan, oh. Napakadumi yan mga parikoy. So yan yung mga bagay na dapat nating alisin para makuha natin yung pinakamaayos na tono ng ating motor. So napakadumi. So huhugasan natin yan ng gasolina mga parikoy at ibabrush natin yan.
So next naman na lilinisin natin mga parikoy is yung ating pilot jet or yung ating slow jet. So ito yan mga parikoy, main jet, pilot jet. So ito mga parikoy, dapat makikita nyo dito na may butas yan, kasing butas lang ng isang wire mga parikoy, napakaliit na wire. So dapat makikita mo may butas yan dito. So para mapakita natin mga parikoy, tatanggalin natin ito. So ayan, tanggal na. Yan yung ating slow jet or yung ating pilot jet. So kapag hindi mo makuha mga parikoy yung minor ng motor mo, kahit anong adjust mo dito sa ating needle, wala pa rin minor. So try mo mga parikoy, linisan to, hanapin mo yung butas nito. So ginamit kong panglinis ng butas dito mga parikoy is yung ating maliliit na uri ng wire. So yan yung nakakapasok mga parikoy sa butas dito hanggang sa kabila. So mapapasok yan mga parikoy ng wire dito papuntang kabila. So minsan nagbabara yan, so hindi makapasok mga parikoy yung ating air and fuel mixture galing sa ating chamber papasok dito direkta mga parikoy sa ating intake mga parikoy ng ating 2-stroke. So anong tawag natin dyan is yung ating tinatawag na intake port. So ayan, direkta ito mga parikoy dito sa opening ng ating intake port. So kaya nagkakaroon tayo dito ng minor kahit hindi natin binibigyan ng silinyador or lakas yung ating silinyador. So mayroon itong tulong mga parikoy yung ating pilot jet dito. So try nyong linisan ito mga parikoy kung hindi nyo makuha yung tamang minor ng ating mga motor, lalo na sa HD3. So yung ating mga lilinisan mga parikoy, lalagay natin dito natin ng gasolina. So lahat ng mga bronze na bagay is atin itong huhugasan mga parikoy para malinis natin ito. So ito naman ginagawa ko dito is ayan, galing sa aking luma na ito, isang pihit na lang yung ginagawa ko sa ating mixture dito. So ayan, kalahati, isa lang yung aking isang ikot lang yung ginagawa ko dito mga parikoy sa ating carb. So ito pwede mo ring tanggalin, ayan mga parikoy, malinis naman. So lilinisan pa rin natin yan. So next na tatanggalin natin mga parikoy is yung ating choke dito or yung ating cold start lever. So ito naman yung ating choke. So titingnan natin anong kanyang itsura. So ayan mga parikoy yung ating choke. Ano nga ba ang gamit ng choke? So ginagamit ang choke mga parikoy pag galing tayo sa cold start na makina. So ayan, lilinisan din natin yan. So ano ang ambag ng ating choke mga parikoy? So kailangan natin kumuha ng pang solda na wire. So ito mga parikoy, para makita natin yung kanyang travel. So yung ating choke mga parikoy, galing yan dito yung choke. So ito yung papunta sa ating intake port ng ating 2-stroke. So yung hangin mga parikoy, yung ating choke ang nag-open niya is yung gamit niya is yung ating hangin. So kapag ka nag-choke ka mga parikoy, ito yung nasa ilalim, nagsasarado yan pag ganyan. So kapag ka nag-choke ka, ito yung daanan ng hangin mga parikoy, yung butas na ito. Dadaan dito yung hangin, dediretso yan, magbubukas tayo since aangatan natin ito. So yung hangin mga parikoy, kung mapapansin niyo yung carb natin, dito yung hangin, papasok yan dito, magbubukas tayo ng choke. Lalabas yan dito mga parikoy, diretso yung nakatutok or nakabukas yan sa ating intake port. So kapag ka nag-choke ka mga parikoy, automatic magkakaroon ng opening ng hangin dyan. Magkakaroon na rin ng mixture dito ng gasolina mga parikoy para sa ating choke. So ito yung kanyang gamit mga parikoy. So choke natin, hangin, papasok dito yung hangin, bubukas yan, hangin diretso sa ating intake port, magsasama yan mga parikoy ng kaunting gasolina sa ating choke. So dito yan mga parikoy. So dapat panatilihin din nating malinis yung bagay na ito. So ito naman mga parikoy, anong gamit dito sa dalawang butas na ito? So ito yung ating tinatawag na parang breather mga parikoy ng ating mga chamber or yung ating carb. So mapapansin nyo mga parikoy, pag lumang luma na yung ating
ang carb. So dapat itong linisin. So ayan, papansin nyo, pinasok ko dito yung wire at lumabas dito sa mga butas mga parikoy na kanyang breather. So hindi, okay lang naman yung butas ito sa dito mga parikoy, design yan kasi nakaganyan naman yung ating carb. So ibig sabihin, hindi pa rin naapaw yung gasolina pataas. So kung bubugahan ko ito ng kung lalagyan ko ng gasolina mga parikoy, isipin nyo lalabas yan dito o di kaya dito. So lalagyan ko ng gasolina dito, lalabas yan dito sa butas na ito at dito na rin sa kabila. So titingnan natin kung lalabas nga ba. So ayan, nilagyan ko yung butas. So ibig sabihin malinis yan. So lumabas dito kasi nga walang nakabara, malinis yan, oh. Tingnan nyo yan, oh. Lumabas dyan at lalabas din yan dito sa kabila mga parikoy. Ayan, oh. Lumalabas yan sa mga butas mga parikoy. So eto namang isa, so same lang. So yung isa mga parikoy, kung mapapansin nyo, kung lalagyan din natin ito, ayan, oh, lalabas din siya dito sa kabilang butas. So parehas lang. So yan yung ating mga breather mga parikoy ng ating mga carb. So yan yung ating titingnan palagi yung mga butas. Lahat ng butas dito mga parikoy may mga working principle yan. Ito yung ating mga breather, yung sa ating choke. So ito naman yung parang overflow mga parikoy o parang nagbibigay na rin ng return sa ating diesel. So pag sige ka gabira mga parikoy ng silinyador, lahat yung ibang gasolina is sisirit lang yan dito. So ito naman saling sa ating inlet ng tangke, papasok yan dito. So ito na rin yung sa ating mixture ng gasolina. So ito yung ating sa inlet, main jet, pilot jet, yung sa ating choke ng gasolina. So ayan, halos lahat ay naibahagi ko na mga parikoy. Hindi pa ba dito yung hindi pa? So dahil dyan is magsisimula na tayong maglinis. So ayan mga parikoy, kung mapapansin nyo may malaking butas sa gitna. Itong sa pinakagitna, may malaking butas. At sa unahan pang kaunti, meron pang maliit na butas dito. So ito yung sa ating minor, galing yan, direkta yan dito mga parikoy sa ating pilot jet. So ito na nga yung malaking butas, may kasunod yan na isa pang maliit na butas, yan yung ating pilot jet. So ayan mga parikoy, since okay na is babrush natin yung ating carb dito sa loob. Kunin nyo mga parikoy lahat ng mga bagay na pwede nyo makuha sa loob, lalong lalo na yung mga jettings, yung mga butas dito, lalong lalo na sa breather, kasi pag walang singawan yan, hindi makapasok mga parikoy yung ating gasolina sa ating chamber. So dahil hindi niya may labas yung mga hangin na diretso mga parikoy, since siya ay naghihintay nga lang siya na maangat yung needle para magkakaroon na siya ng opening. So dapat mayroon tayong contact ng breather mga parikoy para makalabas dito ng maayos yung ating mga hangin. So ayan, lilinisan ko lang ito at ibabalik na natin mga parikoy yung bagay na ito sa ating susunod na video. So ayan, baklas na mga parikoy, lahat ng bagay ng ating carb ay nabaklas na. So ito lilinisan natin. So abangan nyo mga parikoy yung ating susunod na video at ibabalik na nga natin dito yung part 2 ng pagkakabit ng mga sikretong malupit, lalo na sa ating float valve, kung bakit minsan nag-overflow yung ating motor, minsan naman ay hindi. So kailangan mong makuha yung tamang level nito sa ating sikretong malupit mga parikoy. So hanggang dito na lang ako mga parikoy. Maraming salamat sa pakikinig nyo, and as always, peace.